Noong 1995 isang lalaki ang pinatay dahil sa pagkakanulo at dahil sa paglabag sa mga patakaran ng Seven Dragons, ang aksyon ay nagsisilbing babala na ang pagtataksil ay hindi kailanman pahihintulutan. Noong gabing yun ay isang kapatiran ang nabuklod sa dugo, at ito ang tinatawag na Blood Brothers Baranaga. Pagkalipas ng 3 dekada, si Aerith na isang elite bodyguard ay itinalaga sa isang kritikal na misyon, kasama niya ang kanyang kaibigan at para ng kapatid na si Guz. Ang kanilang gagawin ay samahan si Sam na miyembro ng Seven Dragons, isang organisasyong may kapasidad sa parehong legal at kriminal na mga grupo. Habang nakahinto dahil sa traffic, napansin ni Aerith at Guz ang isang kahina-hinalang sasakyan na sumusunod sa kanila. Bago pa sila makakilos ay biglang binasag ng isang lalaki ang kanilang sasakyan at bumunot ng baril. Sa oras na yun ang convoy ay sumailalim sa matinding pag-atake. Isang putok ng baril ang sumiklab sa gitna ng kalsada, kaya mabilis na prinotektahan ni Aerith at Guz si Sam sa tulong ng escort team bago sila gumanti ng tumpak na putok. Ang mga ekspertong paggalaw at tumpak na pag-atake ay nagpapahintulot sa kanila na mapigilan ang pagbabanta. Nang naayos na ang gulo, dinala ang mga nakaligtas sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Doon, si Aerith at ang kanyang koponan ay pinipilit na panagutin sa bawat putok na ginawa nila. Iginiit ni Guz na kumilos lamang sila para ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit ang hepe ng pulisya ay nagpapakita ng pagkapuot. Dito ay nagiging malinaw na ang awtoridad ay matagal nang naghahangad na mapabagsak ang Silent Guard lalong-lalo na si Guz. Bagaman ang impluwensya ng Seven Dragons ay nagpapanatili sa kanila na protektado. Ang eksena ay lumipat sa punong tanggapan ng Silent Guard, ang pinakapiling ahensya ng bodyguard sa bansa. Ang mga pinuno ng politika at sindikato ng krimen ay pare-parehong umaasa sa kanilang mga serbisyo. Ang ahensya ay pinamumunuan ni Datuk Zul na siya ring pinuno ng Seven Dragons. Ang kanyang 2 anak ay bahagi ng negosyo, si Sheila ang namamahala ng mga operasyon habang si Fadlan na ambisyosong tagapagmana ay kilala sa kanyang magandang record. Sa punong tanggapan ng Silent Guard, mas mahalaga ang pagkakaugnay ng dugo kaysa sa katapatan. Ang kapatiran ang tunay na pundasyon at ito ay makikita sa pagsasamahan ni Aerith at Guz. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan, ipapakita kung paano pinagtibay ng hirap ang kanilang koneksyon. Noong mga bata pa sila ay lumaki sa kahirapan sina Aerith at Guz, kadalasang pinipilit magnakaw para mabuhay. Ang kanilang pinagsamang pakikibaka ang nagpalapit sa kanila. Nang maglaon pagkamatay ng ama ni Aerith, ang bigat ng utang ng pamilya ay napunta sa kanya at sa kanyang kapatid na si Zaki na laging natatalo sa sugal. Sa puntong yun si Guz na nasa tamang edad ay tumulong sa pamamagitan ng pagdadala kay Aerith sa ahensya ng Silent Guard. Pagbalik sa kasalukuyan sa isang bar ay nagpapanggap ang grupo ng Silent Guard na naglalaro ng bilyar at nakikipagbiruan sa isang babae, ngunit ang totoo ay naghihintay sila ng kanilang target. Maya-maya pa ay may dumating na lalaking mahaba ang buhok, siya ang pinaghihinalaang mensahero sa likod ng pag-atake kay Sam. Mabilis na kumilos ang grupo at pinatulog siya ni Guz gamit ang isang dekuryenteng aparato. Pagkatapos ay dinala siya sa isang bodega. Sa panahon ng interogasyon, itinatanggi ng lalaki ang anumang pagkakasangkot, at matapos ang paulit-ulit na pagtatangka na walang resulta ay nagpasya si Guz na tapusin ito. Ang lalaki ay pinatay at ang kanyang katawan ay ipinasok sa loob ng isang drum, habang pinapanood ito ay nagsimulang hindi mapalagay si Aerith. Iniisip niya kung may pagkakataon pa ba para sa buhay na malayo sa karahasan, bilang sagot ay binanggit ni Guz ang tungkol sa kanilang nakaraan na nagpapaalala sa kanya kung paano sila nagtiis ng mga taon ng paghihirap. Para kay Guz, ang kasalukuyang buhay nila ang sagot sa paghihirap na iyon. Naniniwala siya na ang Silent Guard ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, proteksyon, at isang pamilya na hindi masisira. Sinabi niya pa kay Aerith na kung gusto niyang lumayo, dapat ay handa rin siyang tanggapin ang parehong sakit na minsan nilang tiniis. Tahimik lang na nakikinig si Aerith at hindi nagbigay ng anumang sagot. Samantala, si Sheila na panganay na anak ni Datuk Zul ay ikakasal na kay Guz at inaayos na nila ang kanilang kasal. Ngunit biglang nagpakita ang kanyang dating kasintahan na si Daniel at umaasang mababawi siya. Tinanggihan siya ni Sheila na nilinaw na si Guz na ang mahal niya. Kinabukasan habang kumakain, binanggit ni Sheila ang tungkol sa pamilya ni Guz. Sinabi niya sa kanya na kahit iniisip niya na ang Silent Guard ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na ina ay nabubuhay pa. Sa kabila ng kanyang puot sa pag-abandona sa kanya, umaasa si Sheila na magkakaroon uli sila ng ugnayan. Maya-maya si Guz at Fadlan ay ipinatawag ni Datuk Zul, doon ay ibinunyag niya sa kanila na mayroon siyang stage 4 cancer.
Ipinagkatiwala niya sa kanila ang kinabukasan ng Silent Guard, si Fadlan ang mamamahala sa mga legal na gawain habang si Gus ay hinirang na bagong pinuno ng Seven Dragons. Sinabihan sila ni Datok Zul na ilihim ito kay Sheila para protektahan siya, ngunit tuluyan ang naghinala si Sheila at sa huli ay natuklasan niya ang katotohanan. Sa sobrang pagkagulat ay muli siyang uminom ng gamot na pampakalma, ginagamit niya ito upang pamahalaan ang kanyang pagkabalisa. Nakuha niya ang gamot kay Aerith na lihim na humingi ng tulong kay Mira na isang nurse at ang babaeng minamahal niya. Habang nakikipag-usap kay Mira, nakatanggap si Aerith ng agarang balita mula kay Gus. Si Ray na pinakamatandang miyembro ng Silent Guard ay pinatay ang isa sa mga tauhan ni Sam para protektahan ang isang babae, at ang insidente ay nagdulot ng kaguluhan. Ipinagtanggol ni Gus si Ray, ipinaliwanag na ang babae ay buntis at muntik ng masaktan. Hindi ito pinansin ni Sam na iginigiit na ang babae ay isang magnanakaw at isang ilegal na imigrante na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Ngayon bilang bagong pinuno ng Seven Dragons, nahaharap si Gus sa isang mabigat na pagpipilian. Ang mga tuntunin ay itinuturo na patayin si Ray, ngunit nahihirapan siya sa ideya ng pagpatay sa isang tao na itinuturing rin niyang kapatid. Nakiusap si Sheila sa kanya na talikuran ang lahat, hinihiling na umalis siya sa organisasyon at bumuo ng bagong buhay ng magkasama. Ngunit tumangging umatras si Gus at ang pagpatay ay isasagawa sa isang bukid, naroon ang bawat miyembro ng Silent Guard kasama si Sam. Ipinahayag ni Gus na sinira ni Ray ang kanilang mga prinsipyo at inilagay sa panganib ang pamilya, kaya hindi maiiwasan ang parusa. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga miyembro, na nagtatanong kung siya ay kumikilos bilang isang tunay na pinuno o gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Si Ray ay ipinasok sa isang kotse at habang nanonood sina Datok Zul, Sam, at ang iba pa ay kinalabit ni Gus ang baril. Maririnig ang ilang putok sa bukid, pagkatapos ay sinunog niya ang kotse at walang iniwan na bakas. Kinabukasan ay lumipat ang eksena kay Zaki na nakatatandang kapatid ni Aerith, siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang pribadong detective mula sa isang maliit na opisina. Isang araw ay dinalaw siya ni Daniel na dating kasintahan ni Sheila. Doon ay inihayag ni Daniel ang isang mapaghiganti na plano. Gusto niyang kunan ng video sina Sheila at Gus sa kanilang kasal at gamitin ito para ipahiya sila. Sa huli ay nag-aatubili na pumayag si Zaki. Maya-maya ay napansin ni Zaki ang imbitasyon sa kasal na hawak ni Daniel. Ang Silent Guard ang magbabantay sa kaganapan na kinabibilangan ng kanyang sariling kapatid. Nang mapagtanto ito, sinimulan ni Zaki na muling isaalang-alang ang kanyang papel sa plano. Dumating ang araw ng kasal at naging maayos ang takbo ng seremonya, nagdiriwang ang mga bisita at dumalo ang mga miyembro ng Seven Dragons. Ngunit sa ilalim ng kagalakan, ang pagkabalisa ni Sheila ay nagsimula muling lumitaw kaya dinala ni Aerith ang kanyang gamot. Pagpasok niya sa kanyang silid ay hindi niya inaasahang makikita niya si Zaki na nakabalat kayo bilang isang waiter. Palihim pala siyang nagtanim ng hidden camera, at dahil sa engkwentro ay naghinala si Aerith sa kanyang kapatid. Nang matapos ang seremonya ay sumalubong ang trahedya, pumasok si Gus sa kwarto ni Sheila at nakitang patay na ito at ang mga gamot ay nakakalat sa malapit. Ang gabing sinadya para sa kagalakan ay naging isang kapahamakan. Tiningnan ni Gus ang CCTV at nakitang si Aerith ang huling pumasok sa kwarto, pagkatapos ay naglunsad ng imbestigasyon ang pulisya. Nahuli si Aerith at dinala sa isang inabandonan na pagawaan kung saan pinahirapan siya ng grupo habang humihingi ng mga sagot. Sumusumpa si Aerith na hindi niya pinatay si Sheila, ngunit nagpakita si Gus ng mga mensahe sa telepono na nagpapakita na tumanggap si Aerith ng bayad para lasunin siya. Dahil naniwala sa ebidensya, inakusahan ni Gus si Aerith ng pagtataksil sa kanila sa ilalim ng utos ni Sam. Ngunit sa ibang eksena, tinanggihan ni Datok Zul ang ideyang yun at iginiit na hindi maaaring si Sam ang nasa likod nito at nagbabala na ang katotohanan ay tumutukoy sa isang mas malalim na pagkakanulo. Di nagtagal ay natuklasan ng pulisya ang isang nakatago na kamera sa silid ni Sheila na nagpapataas ng posibilidad ng isa pang salarin. Habang si Aerith ay nananatiling nakakulong sa pagawaan, isang lalaking nakamaskara ang bumisita sa kanya at hinihingi ang video file mula sa nakatago na kamera. Itinanggi ni Aerith na may alam siya doon pagkatapos ay sinamantala ang sandali upang makatakas. Pinuntahan niya agad si Mira at tinanong kung delikado ang gamot na ibinigay niya kay Sheila. Tiniyak naman sa kanya ni Mira na ito ay ligtas na gamot. Dahil dito ay lalo pang hindi sigurado si Aerith kung sino ang may kasalanan, at sa huli ay naalala niya ang kakaibang kilos ni Zaki sa gabi ng kasal. Lumipat ang kwento sa opisina ni Zaki,
kung saan pinapanood nila ni Daniel ang footage ng nakatago na camera. Sa halip na iskandalo ay natuklasan nila ang ebidensya ng isang pagpatay. Dahil naramdaman ni Zaki na mahalaga ang footage ay humiling siya ng mas mataas na presyo para dito, ngunit tumanggi si Daniel at nag-spray sa mata ni Zaki bago kinuha ang flash drive upang tumakas. Hindi nagtagal ay hinarap ni Arif si Zaki, hiniling niyang malaman kung ano ang ginagawa niya sa kasal ni Sheila. Itinanggi ni Zaki ang lahat hanggang sa magbanta si Arif na sisirain ang kanyang laptop na naglalaman ng ilang taon ng pagtatrabaho. Dahil na corner, inamin ni Zaki ang totoo na nagbayad sa kanya si Daniel para ilagay ang camera sa kwarto ni Sheila. Ang pag-amin ay ikinagalit ni Arif, para sa kanya ay palaging hinahabol ni Zaki ang pera sa maling landas. Si Zaki ay lumaban at inakusahan si Arif na wala silang pinagkaiba, naglilingkod siya sa silent guard at gumagawa ng mas maruming trabaho kaysa sa kanya. Habang nagtatalo ang magkapatid, natuntun sila ng mga tauhan ni Gus gamit ang serial number ng hidden camera. Tinangka ni Arif at Zaki na tumakas ngunit hindi nila mabuksan ang pinto. Si Arif ay napilitan na harapin ang kanyang mga kasamahan habang si Zaki ay hinahanap ang susi. Sa huli ay nakalabas sila ngunit naiwan ni Zaki ang kanyang laptop, nakuha naman ito ng mga tauhan ni Gus at ginamit para malaman ang kanilang lokasyon. Kinabukasan ay pinuntahan ni Arif at Zaki si Daniel para kunin ang flash drive na maaaring magpatunay sa pagiging inosente ni Arif sa pagkamatay ni Sheila. Kailangan nila ng access card para makapasok sa loob kaya iminungkahi ni Zaki na magbalat kayo ngunit hindi ito nagustuhan ni Arif, mabilis niyang sinipa ang pinto at kinuha ang card. Pagkatapos ay nagmamadali silang pumunta sa apartment ni Daniel, para lang malaman na nakuha na ng isang lalaking nakamaskara ang flash drive. Si Arif at ang lalaki ay nagkaroon ng matinding laban para makuha ang bag na naglalaman ng ebidensya, at sa gitna ng pangyayari ay si Zaki ang nakakuha nito. Ngunit bago sila makatakas ay dumating si Gus at ang kanyang mga tauhan dahilan para mas maging matindi ang laban. Tinanggal ni Arif ang maskara ng lalaki at laking gulat niya nang makita si Pablo, isang miyembro ng silent guard. Dahil nalantad ang mukha, si Pablo ay nagmadaling tumakas. Samantala sinubukan ni Zaki na makawala ngunit nakita siya ni Gus, wala siyang laban dito kaya nasaktan siya ng matindi. Dumating si Arif at napilitan ang magkaibigan na magkaroon ng isang matinding laban ngunit nang ibabaw pa rin si Gus. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at handa nang patayin si Arif, sa sandaling iyon ay gumawa si Zaki ng isang huling hakbang dahil mula sa isa pang silid ay ipinalabas niya ang ebidensya sa isang screen. Ang video ay nagpapakita ng nakakagulat na katotohanan, ang tunay na pumatay kay Sheila ay si Fadlan. Siya ang nagplano upang ang kamatayan niya ay lumitaw na dulot ng gamot na magtuturo kay Arif bilang may sala. Samantala nakatanggap si Datuk Zul ng ulat mula sa pulisya na nagpapatunay sa parehong krimen. Ang CCTV footage ay nagpapakita ng mga anomalya at ang mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen ay pinakialaman. Mabilis niyang napagtanto na ang utak ay si Fadlan dahil 2 tao lang ang may ganap na access sa system at ito ay walang iba kundi sina Gus at Fadlan. Maya-maya pa ay hinarap siya ni Fadlan at ipinagtapat ang lahat. Ibinunyag niya na lumaki ang kanyang puot mula nang malaman na ang kanyang biolohikal na ama ay pinatay ni Datuk Zul. Ang lalaki palang pinatay sa simula ng pelikula ay ang kanyang ama. Mula sa araw na yon ang kanyang buhay ay hinimok ng paghihiganti, at lalong lumalim ang kanyang puot nang piliin ni Datuk Zul si Gus bilang bagong pinuno ng Seven Dragons sa halip na siya. Ang pag-amin ay ikinagalit ni Datuk Zul dahil pinalaki niya si Fadlan bilang kanyang sariling anak sa pag-asang mabawi ang nakaraan. Ngunit bilang kapalit ay tumanggap siya ng pagkakanulo. Dahil nabulag ng galit, nangako siya na papatayin ang bawat traidor ng gabing yon. Balak ni Datuk Zul na dalhin si Fadlan sa harap ng Seven Dragons para sa paghahatol, ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang lumitaw si Pablo. Lalong tumaas ang tensyon nang dumating din sina Gus, Arif at Zaki, at ang mga miyembro na kumakampi kay Fadlan ay naglunsad ng pag-atake. Ilang putok ng baril ang narinig at tina-target nila ang sasakyan na lulan si Datuk Zul. Pagkatapos matamaan ng ilang bala ay sumabog ang sasakyan na ikinamatay niya. Sinubukan siyang iligtas ni Gus ngunit mas higit ang bilang ng mga ito kaya siya ay nabaril. Dahil sugatan ay dinala siya sa bahay ni Zaki kung saan siya ginagamot ni Mira. Ang bahay ay naging pansamantalang hideout nila mula kay Fadlan at sa kanyang mga tauhan. Nang magkamalay si Gus ay iminungkahi ni Arif na sumuko sa pulisya para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya ngunit tumanggi si Gus. Samantala nakipagsanib puwersa si Fadlan kay Moss, isa sa Seven Dragons na sumusuporta sa kanyang pahayag at ang nagpapayo sa kanya kung paano talunin si Gus. Kasabay nito ay pinahirapan ni Pablo ang mga miyembro ng Silent Guard na tapat pa rin kay Gus.
Nang walang nagpahayag ng kanyang lokasyon, si Fadlan ay nag-utos ng mas matinding pagpapahirap upang pilitin sila. Gamit ang kalungkutan sa pagkamatay ni Datuk Zul at Sheila, natipo ni Fadlan ang mga miyembro sa kanyang panig. Tiniyak niya ang kanyang posisyon bilang nag-iisang tagapagmana at binaluktot ang katotohanan sa pamamagitan ng pambibintang kina Gus at Arif na kumikilos laban sa kanilang pamilya. Sa ibang lugar ay dumating ang mga pulis sa bahay ni Zaki para ilipat sila sa isang ligtas na lugar pero nawala na si Gus. Naglakbay siya papunta sa isang malayong kagubatan kung saan nagtatago si Ray. Napag-alaman na hindi pala pinatay ni Gus si Ray, sa halip ay palihim siyang pinagtago. Nabigo ang pulis siya na mahanap si Gus ngunit dinala pa rin nila si Arif at Zaki kasama ang kanilang mga pamilya sa kustodiya. Sa daan ng convoy ay tinambangan ng mga puwersa ni Fadlan at isang matinding laban ang sumunod, sa kabila ng kanilang pakikipaglaban ay nahuli si Zaki. Nalungkot si Arif nang makita ang kanyang kapatid na napunta sa kamay ng kaaway. Ngunit mabilis siyang tumakas kasama si Mira at ang kanyang pamangkin na si Adi. Habang sinusubukan niyang mapagaan ang loob ng mga ito, nakatanggap si Adi ng isang mensahe sa kanyang telepono mula kay Fadlan. Ang banta ay malinaw, dapat na pumunta sa punong tanggapan si Arif dala ang flash drive dahil kung hindi ay papatayin niya si Zaki. Agad na kumilos si Arif at nagdala ng mga armas, pagkatapos ay umalis ng mag-isa. Pagdating sa punong tanggapan ay nakita niya si Fadlan na may hawak na baril at nakatutok sa ulo ni Zaki, matapos paligiran ay inamin ni Arif na nasa loob ng kotse niya ang flash drive. Habang nagmamadali ang mga tauhan na kunin ito ay mabilis na kumilos si Arif, naglagay pala siya ng bomba sa loob ng sasakyan. Ang pagsabog ay nagdulot ng kaguluhan sa lugar, at sa oras na ito ay naghagis siya ng granada upang mapatigil ang mga umaatake. Sa gitna ng usok ay nagmadali si Arif para palayain si Zaki na nanghihina dahil sa tama ng baril. Sa kritikal na sandali ay lumitaw si Gus kasama si Ray, at isang malawakang laban ang sumiklab. Direktang hinarap ni Gus si Fadlan habang sina Arif at Zaki ay nagmadali sa paglusob. Sa daan ay hinarang sila ni Pablo at sa pakikibaka ay sinaksak si Zaki na malubhang nasugatan. Pumagitna si Ray na agad na pinatay si Pablo at dinala naman ni Arif si Zaki sa ligtas na lugar bago bumalik sa pangunahing labanan. Si Gus ay natatalo, ngunit sa tulong ni Arif ay nabaliktad ang sitwasyon, nagtulungan ang magkaibigan kung saan madali nilang natalo si Fadlan. Sumabog ang lugar na agad na ikinamatay ni Fadlan, habang si Arif at Gus na nakaligtas ay nagtulungan na makaalis sa lugar. Pagkalipas ng 2 buwan, si Reyna ang hinirang na pinuno ng 7 Dragons. Samantala si Gus na muling nakabawi ay piniling umalis para hanapin ang kanyang ina, ngunit hindi siya sigurado kung siya ay makakabalik pa. Habang si Arif na kasama ang kanyang pamangkin na si Adi ay tahimik na pinapanood si Gus na nagpaalam at nagmaneho palayo. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!